Salubungin ang umaga ng may ngiti at kay sigla. Harapin mo ang araw ng masaya at kumakanta. Punuin mo ng kulay ang bawat sandali. Ang araw ay magkikiliti. Andito na si Kuya. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya. O kay sarap ng umaga. Good na good talaga. Oh, 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 oh. Good morning, good morning, good morning, good morning. Live pa rin po tayo napapanood ngayon sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. It's Monday morning, kaya po tayo naman ay nag-aanyaya sa inyo. Samahan po ninyo kami. Pero bago ang lahat, ano man po ang dapat nating gawin ngayong araw na ito, huwag tayo pong makalimot na manalangin at magtagubilin sa Panginoon upang tayo gabayan sa ating mga paggawa. Mula po dito sa Pilipinas, kami ay bumabati sa inyo na isang good morning. It's time to rise and shine. Mamaya po, papasyal din tayo sa lugar po ng Bacolod at atin pong alamin din kung sino naman po ang ating sasaklolohan sa dako na yan. Kasama pa rin po ang ating mga kapatid sa MCGI para po tayo naman ay maging maliit na kasangkapan na kabutihan ng Panginoon ay makarating sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan po ng saklolo. Samantala, isang simple pero masustansyang putaheng gulay naman po ang ihahanda sa atin ngayong umaga. Ang tawag nila dito ay broccoli and mushroom stir fry. Kung paano itong iniluluto, alamin natin sa atin pong Cook It Right. Good morning, Kuya! Rise and shine, mga kasambahay! Ngayong umaga ay magluluto tayo ng isang simple pero masustansyang recipe. Madaling lutuin at perfecto para sa mga vegetarian. Ang ihahanda natin ay broccoli and mushroom stir fry. Isang masarap and healthy na dish na siguradong swak na swak sa buong pamilya. Kaya tara, magluto na ta! Let's cook it right! In a small bowl, whisk together soy sauce, rice vinegar, sesame oil, sugar, chili powder, and cornstarch. Then set aside. Next naman ay lutuin ang broccoli. Blanch the broccoli in boiling water for 30 seconds. Then, drain and rinse with cold water. Ngayon naman ay stir-fry na natin. Heat the oil in large skillet or wok. Add the mushrooms and cook until they release their moisture and start to brown. Add the garlic and cook for 30 seconds. Then add the broccoli and stir-fry for 2 to 3 minutes. Lastly, let's add the sauce. Pour the sauce over the vegetables and stir continuously until the sauce thickens. Then, remove from heat and serve immediately. Easy as that! Luto na ang ating broccoli and mushroom stir fry. Mga kasambahay, alam niyo ba that broccoli is considered super veggie? They're rich in vitamin C, fiber, and antioxidants that help boost immunity and overall health. And mushrooms, they naturally give us vitamin D. Kaya perfect combo talaga for a healthy meal. Kaya tikman na natin. Huwag kalibutan bago kumain, manalangin. Yan.
Masarap talaga siya. Healthy pa. Meron pong maliliit na insekto na hindi lamang makulay, kundi malaki rin ang naitutulong sa mga halaman at pananim. Paano nga bang nakatutulong ang mga nilalang na ito sa pagprotekta ng ating mga tanim? Panoorin natin sa ating Wonders of Creation. May mga magsasaka na hindi umaasa sa kemikal para protektahan ang kanilang mga pananim. Sa halip, umaasa sila sa isang munting insekto. Isang nilalang na madalas nating makitang gumagapang lang sa mga dahon. Pero sa likod ng kanilang anyo ay may mahalagang gampanin sa kalikasan. Ang mga ladybird beetles o mas kilala bilang ladybug ay maliliit na insekto na may makukulay na pakpak, karaniwang pula o kahel na may mga itim na tuldok. Madalas silang makita sa mga dahon ng halaman, lalo na kung saan may mga maliliit na insekto. Ngunit hindi lamang sila karaniwang insekto. Ang mga ladybug ay mga natural na mandaragit na umaatake sa mga peste tulad ng aphids na sumisipsip ng katubigan ng mga halaman at nagdudulot ng pagkahina ng mga ito. Sa pamamagitan ng patuloy na pagkain ng mga pesteng ito, napapanatili ang kalusugan ng mga pananim. Hindi lang ang mga matatandang ladybug ang nakakatulong. Ang kanilang mga larva ay mas matindi pang kumain ng mga peste. Sa yugtong ito, mas aktibo sila at mas malaki ang naiaambag sa pagbaba ng populasyon ng mga mapanirang insekto. Sa buong ikot ng kanilang buhay, nagiging tuloy-tuloy ang kanilang tulong sa taniman. Dahil dito, ang mga ladybugs ay bahagi ng biological pest control, isang paraan kung saan ang kalikasan mismo ang kumikilos upang protektahan ang mga pananim nang hindi na kailangang umasa sa mga kemikal o gawa ng tao. Ang presensya ng mga ladybug sa isang taniman ay senyales ng isang malusog na kapaligiran. Kapag may mga ladybug, ibig sabihin ay may balanse sa pagitan ng mga halaman at mga insekto. Hindi nila tuluyang nililipol ang mga peste, kundi kinokontrol lamang ito upang mapanatili ang kaayusan ng ecosystem. Dahil hindi sinisira ng ladybug ang mga dahon o bunga, nananatiling ligtas ang mga pananim. Ang kanilang ginagawa ay pagkontrol, hindi pagwasak. Nakamamangha, hindi ba? Sa kabila ng kanilang liit, malaki ang naiaambag ng mga ladybug sa ating agrikultura. Ipinapakita nila na may mga paraan ng pagprotekta sa ating mga pananim na hindi nakasasama sa kalikasan, kundi nakikipagtulungan dito. At sa bawat munting nilalang na ating mas nakikilala, mas lumalalim ang ating pagtingin sa kaayusan ng mundo. Isang paalala ng mga wonders of creation. Madali po ba kayong mahilo o kaya ay mapagod at makaramdam ng sobrang init kahit hindi naman mataas ang temperatura? Maaari daw po na ito ay senyales ng tinatawag na heat sensitivity o yung heat intolerance. Ano nga ba ito at bakit ito nangyayari? Panoorin natin sa ating Now You Know.
pakiramdam mo ba ay sobrang init kahit hindi naman mainit ang panahon? Baka nakararanas ka ng heat intolerance o heat sensitivity. Pero ano nga ba ang heat intolerance at bakit ito nararanasan ng ilang mga tao? Ang heat intolerance ay kondisyon kung saan hirap ang katawan na makapag-adjust sa init. Maaaring makaranas ng sobrang pagpapawis, pagkahilo o panghihina, mabilis na pagtibok ng puso, at madaling pagkaramdam ng pagod kapag mainit ang paligid. Maaaring may kinalaman ito sa iba't ibang medical condition tulad ng hyperthyroidism o overactive thyroid, diabetes, menopause, anxiety disorders, lupus o iba pang autoimmune diseases o side effects ng ilang gamot. Kapag hindi nakakayanan ng katawan ng init, maaaring maapektuhan ang normal na temperature regulation. Maaari itong magdulot ng dehydration, heat exhaustion, o heat stroke kapag malala. Ilan sa mga maaaring gawin upang maiwasan ng heat intolerance ay ang pag-inom ng sapat na tubig, pag-iwas sa matinding init, pagsusuot ng maluwag at komportabling damit, at pagpapatingin sa doktor kung madalas itong maranasan. Mahalagang matukoy ang sanhi ng heat intolerance dahil maaari itong senyales ng ibang medical condition. Ang tamang diagnosis at paggamot ay makatutulong upang maiwasan ang komplikasyon at mapabuti ang overall health. Kung may iba pang nais malaman tungkol dito, makatutulong kung magtatanong sa pinakamalapit na health professional sa inyong lugar. Meron po mga usapan na talagang mahirap simulan, lalo na nga kapag merong hindi pagkakaunawaan o kaya ay merong mga sama ng loob o bigat ng damdamin. Pero papaano nga bang haharapin ang mga tough conversations ng maayos at mayroong pag-unawa? Panoorin natin sa ating You Can Do It. Darating at darating sa buhay natin ang mga pagkakataong kailangan nating harapin ang mga mahihirap na conversation. Normal kabahan, ma-stress at magkalala. Ang mahalaga ay mayroon tayong sapat na tapang na harapin ang mga ito at hindi basta takbuhan. Ngunit paano nga ba ito magagawa? Kadalasan, kaya tayo kinakabahan dahil ang isa sa pangunahing pwedeng resulta ng magiging pag-uusap ay away o pagtatalo. Kaya naman ang una nating gawin ay manalangin. Hilingin sa Diyos ang kalinawan ng isip at puso, hindi lang para sa iyo, kundi maging sa makakausap. Pakalmahin ang sarili. Walang mabuting magagawa kung sobra kang kinakabahan o nagpapanik ka. Kapag masyadong malaki ang emosyon, mas mataas ang tsansa na makapagsabi ng mga salitang hindi mo naman talaga iniibig sabihin. Ang masasakit na salita ay parang asin na hinulog sa isang baso ng tubig. Madali nitong mapalalabo ang usapan na magiging dahilan upang lalong hindi magkaintindihan. Makinig upang umunawa at hindi para sumagot. Hindi yung nagsasalita pa lang ang kausap mo ay nag-iisip ka na agad ng reply. Umunawa muna bago mag-isip ng sasabihin. Baguhin ang tono ng pananalita. Huwag mag-focus sa you. Imbes na sabihing, you made me angry when you did that. O dahil sa ginawa mo, nagalit ako. Ang mas mainam ay mag-focus sa I. I felt angry when that happened. O nagalit ako noong nangyari ito. Sa simpleng paraan na ito, nababago ang perspective ng usapan. Imbes na maging accusatory ang tono, pinapaliwanag mo lang ang iyong naramdaman at hindi mo agad nilalagyan ng panghuhusga ang kanyang ginawa. Sa huli, tandaan na ang palasak na kasabihan na communication is key ay nananatiling totoo. Ang pagharap sa mahihirap na usapin ay tanda ng maturity at respeto. Hindi ito madali, pero ito ang daan tungo sa mas matibay at tapat na relasyon. Kaya hindi man madali, sa tulong ng pananalangin, siguradong you can do it!
Atin pong puntahan ang dako ng Bacolod at alamin natin sino po sa ating mga kababayan ng ating sasaklolohan. Kasama po naman ang members ng Church of God International o MCGI. Good morning po sa inyo dyan sa Bacolod. Rise and shine. Yes, Kuya Daniel, rise and shine. Yes, nandito tayo ngayon sa Bacolod City, Negros Occidental, particular na dito sa Estefania Elementary School, kung saan maghahandog ulit ng munting tulong ang MCGI dito sa nasabing paralan. Kasama ko nga ngayon, Kuya Daniel, yung isa sa mga magigiting nating guro sa Estefania Elementary School, si Ma'am Mylene Quaicon. Good morning, Ma'am Mylene. Good morning po, Kuya. Good morning po, mga kasambahay. Maraming salamat po sa Diyos dahil ang Estefania Elementary School ay isa po sa napagkalooban ng MCGI ng mga ganitong materials. Napakalaking tulong po talaga ito sa amin, lalo na ngayon napakamahal na po ng mga bilihin. Malaking tulong po ito sa amin ng mga guro at syempre po sa aming paaralan. Salamat po sa Diyos. Ayan. Salamat po sa Diyos, Ma'am Mylene. Kasama ko rin po dito sa akin. Next side ay si Ma'am Sigora. Hello po, Ma'am Sigora. Good morning po. Good morning! Good morning, Kuya! Good morning, mga kasambahay! Ma'am Sigora, rinig ko po sa inyong principal na meron po kayo ditong tinatarget na room na i-renovate at gagawing teacher's lounge at saka school library. Tama po ba? Yes po, tama po yan. Yan po yung ang aming school library o SLRC. Yes po, tama po yun. Yun ang room na kailangan po namin ng tulong. At we are so blessed po sa inyo, MCGI Cares. At isa po ang Estefania Elementary School po sa napili ninyong bigyan ng tulong. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Yes po, Kuya Daniel. Hindi lamang pong pag-donate ng materials ang maitutulong ng ating MCGI Youth at MCGI Bible Readers dahil loobin tutulong din po sila sa paglilinis ng ating paralan ng Estefania Elementary School this coming Brigada Eskwela, June 1 to 5, 2026. Ayan. And we are so grateful and saludo talaga kami sa mga guro, magigiting nating guro dito sa Estefania Elementary School kagaya ni Ma'am Mylene at ni Ma'am Sigora na nagsisilbing pangalawang magulang ng ating mga estudyante dito. We are looking forward na sa awat tulong po ng Diyos, kung loloobin po, makatulong po ulit kami dito sa inyong paralan sa abot po na makakaya namin. Dahil MCGI cares, MCGI shines! To God be the glory! Langga, langga! Woo! Balik po sa inyo, Kuya Daniel. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa ating mga kapatid na nagpa-participate para tayo po naman ay makaabot at makasaklolo sa ating mga kapwa-tao. At kami po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na partisipasyon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, keep on shining and keep on caring. At tunghayan naman natin ang kwento ng isa nating kababayan na nagsimula bilang isang construction worker at dahil sa kanyang pagsusumikap sa awa at tulong ng Panginoon, ngayon may sarili na siyang e-bike repair shop na nakakatulong sa kanyang pamilya. Kahit mahirap, huwag susuko. Laban lang. Ako si Jansen de la Cruz, 48 years old, na nakatira sa General Trias, Cavite. Na-stop ako doon sa trabaho ko sa construction dahil nagkaroon ng problema sa side ng kapatid ko. Nagkasakit siya. Hindi siya kinukup ng kanyang mga anak at asawa. Sa akin inilagak. At yun, inalagaan namin within 1.5 years. Wala na akong work noon. Asawa ko lang ang naging kasangga. Siya yung nag-isip siya ng magtinda sa school. Ngayon, nung nagtitinda siya, kumikita naman ng kahit papano, nakakakain kami, nakakatawid. Nung time na natuto ako napunta ako sa e-bike repair dahil hindi naman kaagad-agad Nung time na bumili kami ng e-bike para service naman ng asawa ko, nung nasira yung e-bike namin, yung brake ng e-bike namin, tapos yun lang naman na naging problema, nilinis ko na may napadaan ngayon na, gumagawa ka pala ng e-bike. Sabi ng gano'n ng kapitbahay namin, meron akong e-bike sa bahay, sira. Pwede mo bang magawa? Nung dinala niya, ang problema, brakes lang.
So, doon ako nag-start na mag-repair ng part na yun. Hindi naman din kagrabihan yung sira. May time na isang kapitbahay ulit lumapit. May problema siya sa e-bike niya. Yun ang pinakamalala na nahawakan ko. Inano ko talaga, dinismantle ko talaga yung e-bike. So tiwala naman yung kapitbahay namin dahil nagagawa-gawa nga ako, nakikita niya. Nakita ko, nandoon na yung problema ng controller, electronics na yung problema, wirings na. Unti-unti ko na lang napag-aralan siya. Hanggang sa, siyempre, research internet, YouTube. Hanggang sa natutunan ko. Tinatanggihan ko pa yung iba kasi siyempre, nakakatakot. Hanggang sa, eto na, may dumating sa akin na isang foreigner. Sabi niya, may e-bike ako sa bahay. So far, English yun eh. Sabi ko nga sa kanya, kung gusto mo, dali mo na lang yung e-bike mo rito at gagawin ko. Madalit salita, nagawa ko yung problema niya. Hanggang sa marami na siyang dinadalang sirang e-bike sa bahay. Parang nakita ngayon ng asawa ko yung potensyal na yung e-bike malakas at madaling gawin. Sa akin, nakikita niya. Kaya nag-proceed kaming gumawa ngayon. Nag-push na akong mag-aral ng gusto. Ito yung pinaka-resulta. Bunga, maraming e-bikes na lumalapit ngayon na nagpapagawa. Sa puhunan, ewan ko lang kung maniniwala kayo. Wala akong nilabas na puhunan. Kasi kung pera, wala nga kami pinagsimulaan. Kapatid ko nagkasakit hanggang sa namatay. Wala naman akong puhunan, wala nga trabaho. Hanggang sa may nagpapagawa lang, may nagtiwala. Ginawa ko. Nagawa naman siya. Ayun na, hanggang sa nagpatuloy na, lumabas na kami. Kasi ang dami na ng e-bike sa street namin, napupuno na. Nahihiya na ako sa kapitbahay ko, nakapark na lahat. Kaya ito, lumabas na kami para magkaroon kami ng magandang pwesto, lalong makita. Meron mga nagreklamo pero hindi ako ang sumagot ng mga binigay na nilang reklamo. Yung mga customer ko rin na iba na nakakakilala sa akin, sila ang sumagot dun sa mga nagreklamo. Nagreklamo nila, yung e-bike daw nila, ang sira, sa akin isinisisi. Ang ginalaw ko lang sa kanila, wiring. Wala namang problema sa wiring. Brake ang inirereklamo. Hindi ko naman ginalaw yung brake. Yun ang kadalasang inirereklamo. Ginagawa ko na lang ng solusyon. Kasi kesa sa magalit sila, mainis, yung utang ko ng una, nababayaran ko na siya unti-unti. Nung naipondar na namin ito, karoon ng pagkakataon, nakakapag-ipon, kahit pa paano, hindi naman malaki, hindi rin naman maliit, sakto lang, nakakapagbayad na ako ng utang. Yun yung mismong nagiging source namin talaga, araw-araw, mga sirang e-bike. Yung pinaka-inspirasyon ko, syempre unang-una pamilya ko. Kung paano ko sila dapat bigyan ng pagkakataon na huwag naman nilang yung hirap ba. Magkaroon sila ng magandang kahit pa paano naman. Yung simple lang. Sa negosyo, unang-una dapat may Diyos na mamamagitan. Siyempre, tatanungin mo, ano ba ang dapat? Ano bang gagawin ko? Kasi wala naman ibang pwedeng makausap eh. Unang-una, ang Diyos, andiyan. Walang ibang solusyon, walang ibang ikaw pupuntahan. Walang ibang magpapalakas ng loob mo. Gawin mo siya sa pagmamahal. Kasi kung wala ka namang pagmamahal, hindi mo magagawa yung dapat mong gawin. Payo ko lang sa mga gusto magtayo ng negosyo, gusto magtayo ng kabuhayan. Unang-una, huwag niyo kakalimutan ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Yan ang magpapalakas ng loob. Yan ang pinaka magiging stepping stone. Pangalawa na lang yung mga customers. Yung mga kung magtatayo kayo ng isang negosyo. Magkaroon ng tiwala sa Diyos. Wala namang ibang pupuntahan eh. Ipagtiwala natin sa Diyos ang ating mga ginagawa. Lakipan natin ng sipag at tiyaga. Laban lang. Sa ating pong viewpoint, nagtanong tayo sa ating mga kababayan upang alamin naman ang kanilang pananaw sa isang issue. At ito ngayon ang ating po pinag-uusapan kung ano ba sa palagay mo ang mabisang gamot o solusyon sa galit. Pakinggan natin ang kanilang mga tugon at alamin natin kung ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa mga bagay na ito. Ako kasi ang ginagawa ko is nag-late night rides kami sa gabi or
magko-coffee shop kami, maghahanap kami ng may alfresco dining. Nagkakaroon ako ng relief dahil sa environment. Lalo na yung pag nagla-rides kami, yung lakas ng hangin, nagkakaroon ng peace yung utak ko. Pag kakapik po, napapakalma niya ako kapag ganun. Parang nawawala yung kung ano na yung naiisip ko kapag natitignan ko. Pampakalma na po yan, parang part na po talaga ng buhay ang kape. Nakakain po. Minsan po ice cream, chocolate. Bibigay saya po talaga yung matatamis. In my perception, nagkakaroon lang ng different coping mechanism ang isang tao. Kumbaga, kung ano lang sila comfortable, doon lang nawawala yung galit nila. For me, nawawala yung galit ko. Halimbawa, kung mag-gym ako, nabubuhos ko yung galit ko sa mga weights, binubuhat ko siya. O kaya, nagkakaroon ako ng different mindset na gusto ko lang mag-improve. Para kumbaga, imbis magalit ako ng todo, imbis halimbawa maging malala siya, lead to depression, gano'n. Ginagawa ko na lang na maging improvement na rin sa sarili. Magkakaiba tayo eh. Kumbaga meron siyang different, halimbawa sa personality magkakaroon siya ng difference. Halimbawa ako merong pagka-introvert, extrovert, pero depende sa situation. Preferable ko na situation o kumbaga magpapakalma sa akin is halimbawa nature, music, kumbaga yung mga kapag sarili na tahimik lang. Halimbawa meron ka namang extrovert na personality, hindi mo ma-enjoy yung tahimik. Kumbaga mas ma-enjoy mo yung maingay, party, ganon, clubbing, o kaya mag-iinom. And para sa akin, nagkakaroon lang siya ng difference kung paano natin i-handle yung galit or stress. Depende sa personality or coping mechanism ng isang tao. Iwas na lang po para iwas sa galit, sa ma-stress, para po hindi na yung galit mo mailabas mo siya. Kasi kung hindi mo siya mailabas, doon manggagaling yung stress, lahat ng sakit na may dulot mo. Naalis na lang po. Binabaliwala ko na lang po lahat. Halimbawa po, lalo na yung sa mga anak ko, matitigas ang ulo. Ganon, hindi nasunod sa mga sinasabi ko. Hindi nasunod sa bahay, mga gawaing bahay. Di ba? Unang galit. Ako na lang po ang gagawa. Yung mga sinasabi ko sa kanila, ako na lang po para mawala yung galit. Lalo na ako ngayon, high blood. Hindi po ako pwedeng magalit, stress. Pag hindi mo mailabas yun, masikip sa dibdib. Ako, hindi mo makalimutan kasi nasa ulo mo. Tapos nung sa maglibang-libang, para magawaing bahay, yung ganon. Para hindi mo na maisip yung galit. Magdasal ka na lang. Huwag mo na intindihin kung ano yung sinasabi nila. Palampasin mo na lang. Yung hindi ko nagustuhan ng ugali. Isa yung minamata ka, di ba? Bigyan ako ng mahabang pasensya. Yung na lang, yung basta pinapasa Diyos ko na lang, di ba? Bahala na si Lord sa kanya. Wala na mawawala kung papatulan. Kung papatulan mo, hahaba pa din siya. Kaya, iyan mo na lang sarili mo na huwag na patulan. Ang pagpapatawad, lalo na kung mabigat ang nagawa sa'yo, ay hindi madaling gawin. Ito ay proseso ng unti-unting pag-unawa at paghupa ng galit. Ipinapakita ng psychology na ang forgiveness ay mas nagiging posible sa pamamagitan ng emotional processing, empathy, at conscious decision na alisin ang sama ng loob. Pero ano kaya ang itinuturo ng Biblia tungkol sa mabisang gamot o solusyon para maalis ang galit? Yung galit, ang gamot dyan, pag-ibig. Pag natuto tayong umibig sa kaaway, mawawala ang galit. Kasi pagka yung kaaway mo, marunong mo nang mahalin, sino pa ang hindi mo mamahalin? Lalo mong mamahalin tatay mo, nanay mo, kapatid mo, asawa mo, kaibigan mo. Kasi kaaway mo, alam mo nang mahalin . Basahin natin ang 5:44 ng Mateo. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway
at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Utos ni Kristo, ibigin ang kaaway eh. Kaya inutos yun para matuto kang umibig, mawala ang galit mo. Kasi unang-una ang tao galit sa kanyang kaaway. Yung hindi niya kapareho ng gusto, hindi niya kapareho ng isip, hindi niya kapareho ng paniniwala, kaaway niya, ibig sabihin kakontra niya. Galit siya ron. Para mawala ang galit sa tao, ang gamot, yung antidote ng galit ay pag-ibig. Pag may pag-ibig ka kasi, hindi ka nagagalit. Yung mahal mo, hindi mo kinakagalitan yon. Hindi ka nagtatanim ng puot doon. Magalit ka man, sandali, pag naintindihan, nawawala. Pero pagka laging may puot, ibig sabihin walang pag-ibig. Sabi ni Kristo, matuto tayong umibig pati sa kaaway. Pagka natuto tayong umibig sa kaaway, mawala na yung galit sa ating puso. Basahin natin ang Efeso, Kapitulo 4, versikulo 30. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Para maalis yung mga yon, sabi ng Diyos, lahat ng kapaitan, kagalitan, pagkaalit, kadaldalan, panlilibak, maalis nawa sa inyo, pati ang masasamang akala, at maging mahabagin kayo, magmagandang loob kayo sa isa't isa, magpatawaran kayo. Ibig sabihin talagang mag-iibigan tayo, magiging magandang loob, maaalis ngayon yung mga galit, kapuotan, masamang akala, etc., etc. Sa atin pa rin pong patuloy na layunin na maipalaganap ang paggawa ng kabutihan at tayo po ay makapagpadama ng pag-ibig sa ating mga kapwa-tao sa anumang pagkakataon na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Muli po, isang social experiment ang ating isinagawa. Tubig? Wala, ma'am. Salamat. Salamat, ma'am. May kwarta, ma'am. Salamat kayo, ma'am. Man. Ikaw na siya? Oo. Ano nagikumat siya? Bukat na din daw. Bukat open. Aya? Ano ka uli? Maligya ako. Ha? Maligya ako kaging Nakahamang ka? libertad. Ano sa mga? Lipong ka? Lipong li, kapoy lang ko sir. Ingkod sa. Ayaw sa ipadayon. Urog ka, oh. May buhay isa, be. Ay, isa na. Taga, kunin mo. Ha? Salamat kayo, sir. Salamat, sir. Akong kauno na, sir. Salamat, sir.
Ku- Sige dong, salamat kayo dong. Karon na ako ihalin dong. Oo, salamat kayo dong. May lang magaan-gaan. Kapalit na kong tambal ani. Ulo, pinta na. Salamat kayo dong, salamat. Sa Nicole, durin. Manuroy mo? Baligyan na ni mo. Oo, sir. Nagpila ka muna. Na may kuan ani sir. Presyo sir. Kaya na lang, oh. Pero, baligyan na lang na. Diya kay ang saging sir. Ayaw na. Baligyan na lang na sa lain. Sa next palitan na. Diya wa manimok ko ang saging sir. Ha? Ayaw na lang, imo na. Diya. Imo na. Tinuod ka sir. Oo. Salamat kayo sir. Isa lang siguro. Naman na gisuwat niya. Kay palit lagi tambal kay sakit akong apo. Ayaw na ko sa kayo. Salamat kayo ma'am. Sige. Ayaw na sa Salamat Klakaw. kayo ma'am. Kaya nalito ko na mga. Ano na meron tay? Kanitanan sir. Salamat kayo sir. Pila man ni sir? Salamat kayo sir. Di ni mo paliton? Gimana ito? Iuli na lang. Ginaghatag mga kwarta sa ako. Parang kauli na ka ba? Salamat kayo sir. Alam mo tayo kung mga pulbiya. Kasi pobre rin kaya po. Sabi na ka ng nanginahanglan po. Sa ko nanginahanglan, mayabang ko. Pero isip nakita naman sa tatay na kayo nga luwi kay sa tatay po. At least nakatabang kasi si katao ni mo. Basi po medyo ka na ni Ututay. Baitan lang ka na mo. Ikaw naman po. Salamat. Salamat sa Diyos. Sa 50 ni sila tanantay. Ang kwento lang akong atag. Parang dali. Laging day. Mamili ko tayo ha. Salamat day. Yan lang balik tayo. Yung pinaka. Wala na magbisilan eh. Bukat na yung dala. Kaya na mo palit ani tanan. Be, ako sa dali. Salamat day. Dagang salamat. Nama ko'y kaila sa taas na maluluyon po ba mo palit og ka ng mga baligya. Itong gihangyo na ako sa taas. Mutong nahalin. Hatag na ko siyang kwarta. Sa paghihapon, biskang way kapalit. Tanang imo gid kuan ba sugo sa imo kasing-kasing matabangan na siya kay angay na tabang. Kunay gani mo makita na sama to kan tatay na iyo pud tabangan. Ang Ginoo ra may among mahatag sa ato Siya ra may mubaw sa ato ma'am. Mas dako pa gani ibaws niya sa ato Inom ang tubig? Tubig? Na. Nasanay na kami na kapag makakita kami ng homeless, bibigyan namin kahit konti lang o at least nakatulong. Kung sa amin nangyari yan, tapos binabaliwala, walang tumutulong, pag dumating ang panahon na kami ay magkaganyan. Ano saman? Dalon ko na lang na imo na lang na ibaligya. Imo lang sir, kay gibayran naman imo sir. Ay, dili, kay ka na, tabang ko ba na, doon mo palitan na, ipalitan na lang eh. Di kay gibayran naman imo sir. Okay na sir. Ay, wait, problema na eh. Kailangan mo lang katidala. Dadala na sir. Importante nga. Bayran man imo sir. Ay, problema na. Salamat kay sir. Akin ni siya, bilhin ko lang ni ha. Ha? Naman may saging sa dito. Naman may Ay. saging. Sa Biblia, kung ano ang itinanim, ay siya ring aanihin. Kahit walang kapalit, kahit walang sukli, ang yung binigay natin na kabutihan sa isang tao, at least nakatulong. Saka alam naman natin na ang Panginoon ay nakakita kung ano naman ang ating nagawang kabutihan.
Tuloy-tuloy po ang ating isinasagawang medical mission ngayon ay nariyan po tayo sa Barangay Tugatog, Orani, Bataan. At atin po namang pinasimula na ang registration kanina pang alas 5 ng umaga. Tatagal po ito hanggang alas 9 ng umaga. Open po ito sa lahat nating mga kapwa-taong nangangailangan, anuman po ang inyong religion, anuman po ang inyong political affiliation, kulay, lahi, wika. Kung kayo po ay aming mapagsisilbihan sa tulong at awa ng Panginoon, ito po'y bukas para sa inyong lahat. At tayo po'y makibalita dyan sa ating mga kapatid na nariyan ngayon sa lugar po ng Tugatog, Orani, Bataan. Good morning po sa inyo dyan. Rise and shine. Yes, good morning Kuya and rise and shine po sa ating mga kasambahay na nakasubaybay sa atin ngayong umaga. Live po tayo ngayon mula rito sa Barangay Tugatog sa bayan ng Orani, Bataan, kung saan patuloy pa rin po ang ating pagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan sa pamamagitan po ng ating MCGI Clinic. And gaya po ng sabi nyo Kuya, alas 5 pa lamang po ng umaga ay open na po ang ating registration dito. Gayunpaman din po, nagsimula na rin po ang pagdating ng ating mga kasambahay kanina na magpaparegister po sa kani-kanilang services na ia-avail ngayong araw. And as usual po, meron po tayong process na sinusunod dito. After po natin sa registration area, yung ating po mga kasambahay ay pwede pong mag-proceed sa ating vital signs area. Kasama po natin dyan yung ating mga UNTV News and Rescue Team. Dyan po kinukuhanan yung ating mga patients ng kanilang blood pressure, temperature, and other initial information po na kakailanganin ng ating mga doctors mamaya. And then after that, pwede na po silang magpunta sa kani-kanilang respective waiting area to wait para naman po sa kanilang consultation with our doctors. And syempre po, kung sila naman po ay resetahan ng gamot ng ating mga doctors, hindi na po nila kailangang bumili pa sa labas or maghanap pa po ng mga gamot sa butika dahil pwedeng-pwede na rin po nila yung i-avail at i-claim ngayon din po mula sa ating MCGI Pharmacy ng libre. Ayan, hindi na po sila magkakaroon pa ng dagdag gastos. And para naman po sa mga iba't ibang services na ating ino-offer para sa araw na to, meron po tayong adult medical consultation, pediatric consultation, meron po tayong dental services, meron po tayong tooth extraction po, ayan po yan. Ang ating pong optical services na may free eye check-up with free reading glasses, ECG and CBG, at sa mga kababayan naman natin na gustong kumonsulta ng kanilang legal matters, meron po tayong kasamang lawyer mamaya sa ating pong legal consultation. And para naman po sa mga kababayan nating kalalakihan, meron po tayong isinasagawang free haircut po or libreng gupit po ng buhok. Hatid naman po sa atin ng mga kasamang MCGI barbers. And syempre po Kuya, kunin ko na rin po itong opportunity na to acknowledge yung ating masisipag at masiyahin na volunteers and staff na lagi po nating kasama every Monday sa ating pong pag-ikot ng MCGI Clinic. Yes po, every Monday po tayong nagsasagawa ng medical mission sa iba't ibang parte po yan ng Bataan. At gaya po ng sabi nyo Kuya, open po ang ating registration mula alas 5 ng umaga hanggang mamaya pa po yan ng alas 9 or 9 a.m. Kaya po sa mga kababayan natin na malapit po sa ating area at may gustong ikonsulta, may mga dinaramdam, pwede pa rin po kayong humabol para po kayo ay makapagpatingin sa ating mga doctors. Magtungo lamang po tayo dito sa ating venue sa covered court po ng Barangay Tugatog dito sa Orani, Bataan. And muli po namin pinapaalala na sa layunin po na tayo po ay makatulong sa ating mga kababayan, lahat po ng services na ating matatanggap dito ay libre at wala tayong kailangang bayaran hanggang sa mga pagkain at sa mga gamot na ating matatanggap. And regardless po kung ano man po ang ating lahi, relihiyon, edad, or any group affiliation, basta po tayo po ay nangangailangan, ay welcome na welcome po kayo dito sa ating MCGI Clinic sa Bataan. At God willing, kita-kits po tayo sa susunod pang mga live updates sa ating MCGI Clinic. Abangan po ninyo kami sa susunod na Lunes or sa susunod na linggo po sa araw ng Lunes. Diyan naman po sa Barangay Kaparangan, Orani, Bataan. At ito po muna ang update mula rito sa Bataan. Balik po sa inyo, Kuya. Maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong participation at pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid.
keep on shining, and keep on caring. Sa mga nariyan po at ibig pang makahabol, meron pa po tayong oras hanggang 9 o'clock pa po ang atin po namang registration. Yung mga around the area, maaari po kayong makapagsadya sa kasalukuyang isinasagawa po nating medical mission. Libre po lahat dyan, pati na po ang gamot at kaunting pong tawid gutom habang kayo po ay naghihintay na mapagsilbihan. Sana po sa isang maliit na paraan ay makatulong at sa tulong at awa din ng Panginoon ay maging maliit na kasangkapan na makarating sa inyo ang kabutihan ng Diyos. At tuloy-tuloy po ang ating isinasagawang mass indoctrination. Ito naman po yung pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Mga aral na dapat nating isakabuhayan mula po sa mga salita ng Diyos na nasa banal na kasulatan. Day 11 na po tayo mamayang gabi. Yan po ay alas 7 Philippine Standard Time. At ang segment po naman na Rise and Shine ay inyong napapanood dito po sa programang Good Morning Kuya. Every Monday po ito, 6 o'clock in the morning. At nagpapatuloy pa rin po ang ating mga public service sa serbisyong bayanihan. Monday to Friday, 4 p.m. Yan po ay dito pa rin sa UNTV at sa ating iba't ibang mga social media platforms na ginagamit. Samantala, ang atin pong MCGI Charity Centers ay nagsisilbi ng libre sa ating mga kapwa-tao. Every Monday po, kagaya ngayon, ongoing po tayo dito sa ating MCGI Charity Center sa Valenzuela City. Nasa number 22 T. Serrano Street, Marulas. Nagpasimula na po kanina pa ang ating registration. Tatagal po yan hanggang mamayang 9 o'clock in the morning. Yan po every Monday. Kaya yung mga nandyan sa area, maaari po kayong makapagsadya dyan. Ulitin po natin, ang MCGI Charity Center po, bukas po yan sa ating mga kapwa-taong nangangailangan. Kahit hindi po namin kayo kasama sa pananampalataya, yan po naman ay nakabukas para sa ating mga kapwa-tao. Ano man po ang inyong religion, kung meron pong maipaglilingkod, yan po ay aming pong isinasakatuparan, dala ng aming mga pananampalataya at wala naman tayo pong hinihingi o hinihintay na kapalit sa ating mga kapwa-taong atin po namang inaabot at tinutulungan. Every Tuesday po, nandyan naman tayo sa Parañaque City. Ang atin pong MCGI Charity Center ay nasa 4th floor, 88 Square Mall, Barangay San Dionisio. Yan po ay nagsisilbi rin every Tuesday naman po. Every Wednesday naman, dito po tayo sa ating MCGI Charity Center sa Quezon City sa number 35 Reliance Barangay Nagkaisang Nayon. Every Wednesday po yan. At kung Thursday naman po, ang ating pong Tagum City, Davao del Norte, MCGI Charity Center ay naglilingkod din sa atin pong mga kapwa-tao. Diyan po naman sa Acaso Compound, Barangay Apocon. At every Friday po, meron po tayong serbisyong ibinibigay sa ating mga kapwa-tao. Ang MCGI Charity Center Marikina City ay nakabukas po dyan sa number 141 E. Rodriguez Avenue. At ganun din po sa Tuba, Benguet. Ito naman po ay nasa 3rd floor ng Emerald Skyview Center, Barangay Poblacion, Aspiras. Dyan po sa Tuba, Benguet. Samantalang ang MCGI Diagnostic Center na nagbibigay po ng mga libreng serbisyo na walang hinihintay na kapalit sa ating mga kapwa-taong nangangailangan ay bukas po yan Monday to Friday dyan po sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Lunes hanggang Biyernes po yan. Next Monday po, meron din po tayong isasagawang medical mission. Dito naman po sa Barangay Kaparangan sa Orani, Bataan. Lolobin po ng Panginoon, tabayanan niyo po ang atin pong medical mission dyan para po naman sa ating mga kapwa-tao sa Barangay Kaparangan, Orani, Bataan. Samantala, yung pong mga nakakakuha ng ating mga stubs para po sa ating MCGI Free Store, meron din po tayong MCGI Free Store na kung saan pwede ninyong ma-claim yung inyong mga stubs kung nakakuha na po kayo ng mga stubs na ibinibigay po natin sa ating mga kapwa-taong nangangailangan. Nandyan po sa MCGI Building, JP Rizal Street, Barangay Pag-asa sa Bagak, Bataan. Yan po ay bukas every Tuesday 9 to 12 at Thursday 9 to 12 din po. Maaari kayo makapagsadya para ma-claim po ninyo yung inyo pong mga
libreng mga items na inyo pong makukuha ng walang bayad dyan sa atin pong MCGI Free Store kung kayo po ay mayroon ng kasalukuyang hawak ng atin pong mga stubs na ibinibigay sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Pwede po kayo makapag-claim dyan po sa ating MCGI Free Store sa Bagak, Bataan. On that note, minsan pa po ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataong ipinagkaloob sa atin para po tayo patuloy na makapaglingkod sa ating mga kapwa-tao sa araw na ito. Iiwan naman namin sa inyo isang awiting nagpapalakas ng ating kalooban at nagpapaalaala na tayo manatiling matibay sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Sa kanyang rendition ng awiting Kapatid Ko, Magtumibay, narito po si Brother Vince Cerceda para sa ating On a Good Note. Mananatili pa rin po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. Keep on shining and keep on caring. Good morning.